At narito ang mga napapanahong balita. Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong mga pasilidad na Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 sa Pasay para sa mas mabilis at komportableng pagbiyahe ng mga pasahero. Isa sa mga bagong pasilidad ng paliparan ay ang electronic gates na kayang magproseso ng immigration clearance ng mga pasahero sa loob ng 20 segundo, 200 square meter dignitaries lounge at bagong food halls. Ayon sa Pangulo, ang mga bagong pasilidad ay hindi lamang tungkol sa infrastruktura, kundi sa malasakit at pananabik na manumbalik ng mga Pilipino. Hindi lamang ito usapin tungkol sa infrastruktura. Ito ay usapin ng malasakit, ang pag-unawa sa pagod, pangamba at pananabik ng bawat Pilipino at bisitang dumadating dito sa ating bansa. This accomplishment reminds us that when systems are fixed and institutions cooperate, efficiency follows, and so does public trust. May these efforts inspire deeper collaboration among stakeholders, stronger institutions across all sectors, and developments that place people at the center of governance. Matapos ang 8 taon, magagamit na ang Sunog-Apog Pumping Station sa Tondo, Manila bago magtag-ulan, ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. Tunghayan ang ulat mula kay Rebel Medina. Matapos ang 8 taon, magagamit na ang Sunog-Apog Pumping Station sa Tondo, Manila bago ang tag-ulan. Ito ay matapos ang kamakailang isinagawang inspeksyon na pinangunahan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon kasama si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Don Artes, gayon din si Manila Mayor Francisco Isko Moreno. Ang napansin namin nung nakaraan, band-aid ang approach, hindi kabuuan. Ngayon, ang ginagawa na natin, sa tulong ng Prime Infra, buo na ang tinitignan natin para pangmatagaga na yung solusyon. Ayon kay Dizon, inaasahang mapapagana na ang 3 sa 4 na pumping station sa nasabing lugar upang matiyak na magiging maayos at tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig ulan at mapahupa ang baha sa lugar lalo na tuwing may kalamidad. Ayon pa sa kalihim, ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang agad nang mapakinabangan ng publiko at tuluyan ng maresolbahan ang matagal ng problema. Ang importante lang, nagbigay tayo ng deadline, nagbigay ang Pangulo ng deadline, kasi yun ang request ni Yorme, na bago magsimula yung susunod na rainy season, at least 3 of the 4 pumps dito gumagana na. Binigyang diin ni Dizon na malaking tulong ang voluntaryong assessment na isinagawa ng Prime Infra at mga local government units para masuri ang ugat ng problema at tuluyan ng mapaandar ang mga bomba na makakatulong humigop ng tubig ulan at basura na nakabara sa pumping station. Alinsunod sa Prime Infra, inaasahang tuloy-tuloy na rin ang operasyon ito pagsapit ng January 16. Base sa direktiba ni Pangulong Marcos, talagang walang tigil yung suportang binigay sa atin ng City of Manila at saka ng MMDA. At importante din, magpapasalamat kaming lahat sa Prime Infra, no, at saka sa Prime BND ni Mr. Enrique Rason. Kasi talagang nag-volunteer sila na talagang tignan na kung ano ba talaga ang problema ng Sunog-Apog and ayusin yung problema. So ngayon, seryosohan na to ang commitment natin with the MMDA and with the City of Manila and with Prime Infra. Before June of next year, umaandar na to. At least 3 pumps umaandar na. Para naman, maramdaman na ng mga kababayan natin sa Sunog-Apog na inayos na ng gobyerno to at hindi na sila babahain. Rebel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinaghahanda na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Japan International Cooperation Agency o JICA ang Joint Development Plan para sa Metro Manila Intelligent Transportation System. Ito ay sa pangunguna ni MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes, katuwang si JICA expert Takeshi Matsunuma.
Layunin nito na gawing mas organisado at epesyente ang transportasyon sa Metro Manila sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya tulad ng traffic sensors, CCTV cameras at real-time data. Ayon sa MMDA at JICA, matutulong ang mga ito upang mas mapabilis na matugunan ang traffic congestion at mga aksidente. Bukod dito, inaasahang mababawasan din ang oras ng paghihintay ng mga motorista at commuters sa kalsada. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pagbebenta ng bote-boteng produktong petrolyo isinusulong na wakasan. Taripa ng imported na bigas tataas sa 20% simula January 1. Reenacted 2026 budget, posible. Speaker D, itinanggi ang insertion sa DPWH 2026 budget. Medal haul ng Pilipinas sa SEA Games, patuloy ang pagdagdag. 126 Pinoy na pinalikas bunsod ang tensyon sa Thai, Cambodia, nasa maayos na kalagayan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.